people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C, plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang kagandahan ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Sunday. So, yon. So, syempre Sunday ngayon. Ang saya lang, no? Bilis ng araw. So, papunta na tayo sa month of July. At eto nga, syempre gusto ko munang batiin ng belated happy birthday si Maverick ng bonggang-bongga. Happy birthday sa iyo, Maverick. I wish a good health for you. At saka syempre sa mga taong mahal mo sa buhay, God bless you and more power. Sana makamit mo pa yung lahat ng mga gusto mo pang makamit sa mundong to. And then of course, God bless you sa inyo ni Attorney Cornelo Dilag. Yan! So happy lang. Happy birthday sa iyo, Maverick. And then of course, gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog, araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat sa suporta at pagmamahal. At hindi lang yan, syempre sa mga bago nating subscribers, hello sa inyo lahat, welcome to my channel. Maraming salamat po. At saka sa mga makasolid na Mama Sam dyan, na talaga naman tumututok dito araw-araw, lagi-lagi, na ginagawa na tayong kasama sa buhay nila. Maraming salamat. God bless you guys. So, yon. Kaya naman ngayong araw na to, syempre, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. So, para sa una natin chika, mga bagong reyna sa taong 2025. Si Miss Global sa Vietnam, sa Miss World si Thailand, and then supranational naman para sa Brazil. So, yan. So, anong chika natin dyan? Ang gaganda nilang lahat. Talagang mga tunay na reyna. Yung sila pa lang, yung sa simula pa lang ng laban, alam mo na sila na yung mananalo. Yung alam mo yon, hindi surprising kasi talagang matindi talaga sila sa competition na sinalihan nila. And then, of course, looking forward ako for the next pageant na sana makuha ng Philippines. Diba? So, yan. Ngayon, 2025, isa sana sa mga reyna ng international pageant ay si Philippines. Actually, marami naman di ba? Kaya lang yung sa major, ayun. Oy, hindi ngayong taon na to, meron tayong reyna Hispano-Americana, Miss Eco, di ba? Tapos, nasundan pa ng Miss Grand. So, bongga na yan. Pero, syempre, looking forward pa tayo sa mga magiging reyna sa susunod pang mga pageant. Kaya, good luck to the Philippines and congratulations naman sa mga nanalo na. Diba? And then, tingnan natin kung masusundan ba to ng From the Philippines. So, yon. So, para naman sa sumunod natin, chika, ano naman daw ang masasabi ko sa naganap na Miss Supranational kagabi? Well, ang masasabi ko ay bongga. Congratulations syempre sa mga nanalo. Talaga namang surprising ang mga pangyayari. May mga inaasahan ka na akala mo papasok pero hindi pumasok. Meron naman yung parang hindi mo inaasahan pero pumasok. May mga nakarating sa dulo na hinusgahan na hindi mananalo, yung mga tipong ganon. But syempre, this is a game. Lagi niyong tandaan, game to ng mga kandidato. And then, ayan. So, congratulations syempre sa atin dahil naka-4th runner-up ang ating pambato. At congratulations naman syempre kay Nigeria na naging 3rd runner-up. Congratulations syempre kay Mexico. Naku, si Mexico. Gusto ko sana title siya pero 2nd runner-up. And then 1st runner-up naman si Curaçao. Ayun, napakaswerte ni Curaçao no, nag-1st runner-up. And then, ayan, si France nga ang nanalo. So, ayan, finally, nakuha na ni France ang titulong Mr. Supranational. And then, ayun talaga, hinahangad niya talaga to Yung dito pa lang siya sa Mr. International, so ramdam ko na nalungkot siya nung hindi siya pumasok talaga sa top 5. Kasi malakas talaga siya
pero nabigo. And then, sabi nga ganon, kung saan ka nadapa, doon ka bumangon. At isang magandang example, di ba? Very inspirational sa lahat talaga si Mr. Franz dahil nakamit niya ang gusto niyang makamit at nakuha niya ang titulong Mr. Supranational. So, in perfect timing talaga, no? Pwedeng mangyari ang mga bagay na gusto mong mangyari. So, yon. And congratulations sa iyo, France. Di ba? So, yun, si Swan yan, si Swan. And then, para naman sa sumunod natin, chika, ano naman daw ang masasabi ko na naligwak sa top 5. Sa top 10 nga itong si Mr. Netherlands. Surprising. Ayun naman yung sinasabi ko na nakakaloka kasi di ba parang inaasahan mo na papalo to hanggang sa dulo ng kompetisyon. Isa siya sa mga nakikita nating malakas pero wale ang lolo mo sa top 10. So syempre nagulat ako na parang ang reaction ko doon, ha! Ano nangyari? Ganon. So di ba OA na reaction yon. Pero sabi ko nga sa competition, dapat mag-expect ka na pwedeng mangyari yung ganito, pwede din yung ganito. Parang katulad nga sa mga ibang kandidata, o di ba, na lumalahok sa mga pageant. So, ganun talaga. Hindi para sa kanya to, kaya hanggang doon lang. Pero kung pag-uusapan naman natin, tingin ba natin, nag-perform ba siya? I think so. Yes, nag-perform siya ng bonggang-bongga. Ayun ang importante doon. Matalo man siya sa competition, at least ginawa niya yung best niya. At hanggang doon lang yun, wala tayong magagawa. So, nakakalungkot man, pero ganun talaga. Di ba? But congratulations pa din, at least pumasok pa rin siya sa first cut. Kaysa naman sa hindi. Di ba? At ito, para naman sa sumunod na chika, ano naman daw masasabi natin sa performance na pinakita, syempre, ng ating pambato na si Kenneth Cabungcal. Wow, winner. So, nakita naman natin na he's a very overwhelmed doon sa nararamdaman niya sa pagkakapasok niya sa top 10, sa top 5. So, masayang masaya. So, naging 4th runner-up siya. Talagang happy na siya. At no regret para sa kanya. Parang okay, siguro laban to. Ganon. And then, masaya din ako para sa kanya. Kasi syempre, ang daming mga basher na sinasabi na, nako si Kenneth hanggang top lang yan. Top 20. Na minsan kasi yung base natin, so nakikita natin na oo nga no, kung nakikita mo din kasi yung mga lumalaban, malalakas din. Pero sorry, kasi sabi ko naman na hanggang pag nakapasok yan ng top 10, kaya niya nang pumasok ng top 5. At ganun nga yun nangyari, di ba? Alanganin man tayo kay Kenneth, pero ginawa pa rin naman niya yung makakaya niya. At ayan nga, so na-prove niya sa atin lahat na kaya niya pumalo hanggang sa dulo ng competition. At doon masaya ako sa naging resulta ng laban natin dito sa Mr. Supranational. Kumbaga wala akong masabi. I'm so very proud to Kenneth dahil nakita naman natin na chill-chill lang siya at masaya na alam mo yon. Actually, nagulat nga siya, tinawag siya sa top 10 Parang hindi niya na siguro inaasahan pero nagulat siya. So, ayun na, naging masaya na siya doon. By the way, at the end of the story, 4th runner-up is a 4th runner-up. So, congratulations Philippines, congratulations sa atin lahat. And then, salamat sa iyo, Kenneth Cabungcal, sa ipinakita mong galing, pinamalas mong talino dito sa Mr. Supranational. Mabuhay ka. Diba? So, I love Kenneth Cabungcal. Ang cute-cute niya, para siyang si Tanggol. Charot. At para naman sa sumunod natin, chika, dating magkalaban, naging magkalaban pa din sa ang naiwan. Ayan nga. Si Mr. Netherlands kasi, sa Mr. International, napakayami nito. Nag-top 6 siya doon. And then, si Mr. France naman, nag-top 15. Pero pagdating sa Supra, top 20 si Netherlands. And then, winner naman si France. Ayan yung ano nila kumbaga parang rematch. Try ulit natin. Ganon. Ako para sa akin, hindi nga natin masasabi yung kapalaran ng tao. Masaya sana ako kung nakarating din si Netherlands sa top 5, di ba? Kasi syempre ang layo ng narating nito doon sa ano Ano ba naman yung makarating ka sa top 5? Pero na-surprise ako. Kung si Kenneth, first runner-up, tapos naging 4th runner-up dito, hindi kasi yun yung nagiging reference na parang dapat mas mataas yung marating niya kasi sa
mga pageant na sinalihan nila ang tataas, di ba? Hindi porket naka-top 6 na si Netherlands ay siya na yung mananalo. Expected ng lahat na mas mataas yung caliber ni Netherlands more than kay France. Pero kasi sa ipinakita ni France dito sa competition, talagang nandito yung masasabi mo na ano siya, yung kanyang pagbabalik, ano siya, yung kumbaga parang lalaban ako. Ipapakita ko sa inyong lahat. Kumbaga, parang punong-puno siya ng emosyon noong Mr. International. Tapos, instead na malublob siya doon sa kinalulubluban niya na pagkatalo, talagang binangon niya yung sarili niya. At that is very inspirational na hinahanap ng Mr. Supranational. So, yan. Kaya sabi ko, okay. So, itong isang halimbawa to, kung saan ka nadapa, doon ka bumangon. Isa tong halimbawa na hindi sa lahat ng oras lagi kang talo. May panalo, di ba? At hindi rin naman sa lahat ng oras lagi kang panalo. May talo din, di ba? So, yun. So, ayun yung nakikita ko sa vision ko sa mga pageant na to na hindi sa lahat ng oras lagi kang ligwak. Like example, Atisa Manalo, naligwak sa top 5. Pero parang babangon ka. So, nadapa man si Atisa, saan siya nadapa, doon talaga siya bumangon. At yun yung ipinanalo niya, di ba? Kasi ipinakita niya yung lakas, yung power, di ba? And I hope na sana magkaroon tayo ng inspirasyon sa mga pinapanood natin, sa mga pinagdadaanan natin sa buhay, na ganito man yung nangyayari sa atin, ay huwag kang mag-alala. So, it's a rainy day, tomorrow will be sunshine, So, dapat lagi natin panghawakan yon at tiwala sa itaas. Napaka-importante nun. At manalig lang tayo lagi. Diba? So, yun. Katulad na nangyayari dito sa mga pageant at kay Netherlands at saka kay Mr. France. So, si Mr. Netherlands, try again. Malay mo, diba? Pag sali mo sa ibang pageant ay winner ka na. Oh, di ba? So, yun, congratulations pa rin, syempre. And then, syempre, para sa sumunod natin, chika, ano naman daw ang masasabi ko sa, tawag dito, Mr. Thailand, pumasok sa top 20. Bongacious, I'm happy for him, di ba? Kasi, syempre, nakita naman natin na medyo parang struggle di ba? Yung Thailand dito sa Miss Supranational. Pero ayun, nakabawi naman si Mr. at nagawa naman niya yung makakaya niya. And congratulations, noong 2019, top 20 sila. Tapos 2021, unplaced. 2022, top 10. Nakaabot sila sa top 10. And then 2023, top 10. Then 2024, top 20. And then ngayon 2025, top 20. And I hope na sana sa next year mapaghandaan nila to ng bonggang-bongga yung kanilang pambato sa Mr. Supranational para, alam mo yun, mas tumaas pa yung caliber ng mga inilalaban nila. Yung posisyon na makuha nila ay umabot pa sila sa dulo. So, dapat talaga paghandaan lang ng Miss Supranational Thailand, di ba? Appointed lang kasi to, pero napakaswerte at nakaabot pa rin sa top 20. Congratulations, Thailand, di ba? Ganun talaga yung labanan. And then, para sa sumunod na chika, Mr. Indonesia, win-win situation, back-to-back win. Ang miss nila ay naging Continental Asia at ang Mr. naman ay naging Continental Asia din. Anong masasabi mo dito, Mama Sam? Well, ang masasabi ko dyan, bongga. Di ba? Bonggang-bongga. Sobrang ganda. Ang galing. So, expected ko naman na yan na pwedeng mangyari yan sa kanila. And then, be happy for the Indonesia. And then, dapat maging masaya sila. Huwag nilang i-bash ang supranational. Kasi, imagine ninyo, may title pa rin yung kanilang mga inilaban dito sa Miss Supranational. Imagine mo, naging continental title yung dalawa, ha? Take note, Miss and Mr. O, di ba? So, ang bongga, sila lang nakagawa, no? Charot. So, yon. So, congratulations sa Indonesia. Indonesia, you did it. O, di ba?
Nakakaloka. Pag nagreklamo pa kayo, ewan ko na lang. So, maging proud kayo dahil maganda naman yung naging posisyon naman ng mga ano nila, ng mga candidates nila. And be happy. So, for sure, happy naman yung mga abuso na yan kapag gusto po ninyo top 5. Ganon. Kami naman. Charot. So, yan. So, speaking of top 5, ayan nga, ang mga nakarating sa top 5 na mga partner ay si Curaçao and Philippines. Yes! Si Curaçao ay naging Miss. Yung Miss nila ay second runner-up, in fairness ha. At saka yung Mr. naman nila ay naging first runner-up. Oy, bongga. Talagang panalo talaga ang Curaçao sa laban ng Mr. and Miss Supranational. At hindi lang yan, syempre, panalo din, syempre, ang Pilipinas dahil ang Mr. natin ay naka-fourth runner-up and then ang Miss naman natin ay naka-third runner-up. So, ang saya-saya. So, ito yung victory, tagumpay, parehas silang wagi, parehas silang panalo, winner, di ba? So, dapat maging happy tayo dyan at maging grateful. Huwag nang magreklamo. May mga bagay tayo na hindi naiintindihan, bakit ganito, bakit ganyan, bakit ganun lang. Pero, dapat makontento tayo kung ano yung meron tayo. Kung yung iba nga, di ba, katulad ni Netherlands, hindi na nga umabot sa top 5. Alam natin na ang lakas-lakas ng laban nila. Ang inaasahan natin, makakarating yan sa top 5, pero wale, di ba? But tayo, nakarating tayo sa top 5 at naging fourth runner-up, third runner-up. So, ibig sabihin nun, dapat maging masaya na tayo. Di ba? So, ganun talaga. So, better luck next time. Malay ninyo sa susunod, makuha na natin yung inaasam nating titulo. Di ba? So, yon. Congratulations syempre sa Curaçao, Team Curaçao, at congratulations sa Team Philippines! So, yun. Happy ako. And then, of course, para sa huli nating chika, eto nga, sabing ganon. Ano daw ang masasabi ko sa bagong reyna at hari ng Mr. Supranational na si France at saka si Brazil. Sila yung mga kandidata na sa simula pa lang ng laban, nakikita mo na yung potential na sila ang mananalo. Sila yung mga malalakas talaga na parang ang hirap nilang gibain, ang hirap nilang talunin kasi parang ang lakas talaga nung dating nila. So bumalik sila, lumaban sila ng malakas and then ayun, nanalo sila ng bonggang-bongga. Deserve, ang masasabi ko, deserve nila yon. At congratulations syempre sa Brazil dahil nanalo siyang Miss Brazil at congratulations naman syempre kay Mr. France dahil nanalo naman siya ng Mr. Supranational France. So, congratulations sa kanila, di ba? So, ito, tagumpay yung pinaghirapan nila, pinaghandaan nila. So, lahat ng ideas, yung team na gumagalaw sa kanila, talagang winner. Kaya, para sa akin, wala naman tayong complaint, kundi congratulations and more power sa mga bagong reyna at hari ng Mr. and Miss Supranational 2025. And looking forward tayo sa susunod na taon. Dahil, ayan nga, Diyos ko, Katrina Ligado ang ilalaban natin. I hope na sana makuha natin ang corona. Diba? So, yun! So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin. So, yun. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat, sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.